Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at bago ako bumati at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang bigyan ng pansin ang katanungan ni Hermenegildo Adriano. Okay, ang katanungan ni Hermenegildo Adriano ay ito: pag namatay ba ang may-ari ng baril o namatay yung gun owner, pwede bang ilipat ang lisensya sa pangalan ng anak? Okay, titingnan natin yan kung anong proseso niyan, ha? At bago natin yan sagutin ay maraming salamat sa inyo sa inyong sa pagpanonood ng aking mga video, pag-share at pag-like. Tayo ay patuloy naman dumadami at tumataas din ang ating views dahil yan sa inyong pag-share at pag-like. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakatulong sa ating revenue kung saan ay tinutulong natin yan sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Wag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay ating anak na tresurera natin. Yung po mga pinadala ninyo dyan ay naitulong sa mga pambaon ng mga bata na ating mga beneficiaries. At gayon din, pasalamatan ko si Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. At ang mga pinadala mo ay nakatulong sa ating binili ng mga school supplies nito nakaraang pasukan, enrollan. At ngayon din maraming salamat kay Boy Omay, kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Yan, at pupunta na tayo dito sa katanungan. Madali lang naman ito. Pag namatay ba ang may-ari ng baril, pwede lipat ang lisensya sa pangalan? Okay, babasahin natin yung Republic Act 10.591, yung Philippine Gun Law, para malaman natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas diyan sa ano na yan. Ang sabi sa section 26, okay, ang sabi sa Republic Act 10.591 section 26, death or disability of licensee. Okay, yung namatay na, yung hindi lang doon sa namatay o di kaya na disability na, yung na-paralyze na, hindi na siya makagamit ng baril. Okay, upon death or legal disability ng gun holder of a firearms licensee, yung nagmamahari ng license, it shall be the duty of her next of kin, nearest relatives, legal representative, or other person who shall knowingly come into possession such firearms ammunition to deliver the same to the FEO, the PNP Police Regional Office, and such firearms ammunition shall be retained by the police custodian pending in issuance of licensee in its regulation in accordance. Okay, yung pinakamalapit na kamag-anak, ang gagawin ay isosurrender muna yung baril. Wala muna nga hawak niyan. Isosurrender muna yung baril sa Firearms and Explosive Unit or sa Police Regional Office, o kung saan yung Police Regional Office ninyo. Isosurrender muna ninyo yan doon pagkamatay nung ano, o di kaya disable na yung ano, yung ano niyan, yung nagmamayari niyan, ay pagkatapos noon ay ano naman ang mangyayari. Ang sabi dito ay ano, Republic of the Philippines, Congress, Philippines, Metro Manila, 15th Congress. Ang sabi, relatives of gun owner who have died can claim the guns provided they are qualified to possess firearms. Okay,
Ngayon, yung pinakang malapit na kamag-anak. Ano pinakamalapit na kamag-anak? Anak, magulang, kapatid. Yan ang pinakamalapit. Pero pwede rin yung ibang mga kamag-anak kung wala na yung mga yan. Pinsan, lulo, o basta kamag-anak. O kung sino pa man na pinakamalapit at kung sino rin yung pinagkatiwalaan nung namatay. Basta yan ay pagkamatay ay ang sabi dito ay ano, there's a 6-month period after the death to address the firearms. Okay, may period yan. Kinakailangan sa looban ng 6 months ay ma-address na yang ano na yan. Kung sino man ang magkiklaim dyan. Sabi dito ay ano, in the Philippines, when a licensed firearms owner dies, o kung namatay na, their firearms and ammunition become the responsibility of the state. Responsibility na ng state yan, ng estado. Responsibility na yan ng Pilipinas. Wala pang nagmamay-ari niyan. Kaya yan ay dapat isurrender ng mga kamag-anak. Dahil baka kayo ay makasuhan ng illegal possession of firearms. Ang sabi dito ay, become responsibility of the state, especially the executor, administrator, or the next of kin. Okay ha? Lalo na yung mga kamag-anak. These individuals are obligated to surrender. Obligated to surrender or transfer the firearms to licensed dealer or another licensed individual. Kinakailangan malipat yan. Okay? Or to the, kinakailangan ay mailipat yan sa Firearms and Explosive Unit of the Philippine National Police, PNP. Failure to do so with 6 months of the death can result a liability of illegal possession. Pagkatapos ng 6 months at hindi ninyo na i-transfer yan at nasa inyo yan, ma-illegal possession of firearms na kayo. Yan sabi sa batas ha. So yan ang rules, implementing rules and regulation. Sabi dito, sabi dito, responsibility. Sabi ay, the executor, administrator, or next is kin to the deceased firearms owner is responsible for the firearms and ammunition. Okay, yung mga kamag-anak ang magiging responsible doon. Transfer or surrender. Pwede ninyong ipatransfer sa pangalan ninyo kung kayo ay qualified. So, mag-apply kayo ng ILTAP kung sino ang qualified. Hindi pa pwede yung transfer na lang sa inyo. May kasulatan. Ito, pinamana ko sa aking anak ko sa PISA. Hindi pa pwede yun. Na kayo nagmana, hindi po yan lupa. Hindi man yan isang pag-aari. Yan po ay pag-aari ng Estado na ibinigay lang ang karapatan na ipagamit. Okay, so this individual must ensure the firearms transfer to a licensed individual, dealer, or surrender the alin man, kung wala man sa inyong gustong magmay-ari nun, ay isusurrender ninyo. Halimbawa, wala sa inyong gustong angkinin yung baril na yun, surrender na lang ninyo sa FPO, sa Firearms and Explosive Office o sa PNP. Surrender ninyo, wag ninyong itago lamang sa inyo at baka mahuli pa sa inyo yan. There is a 6-month period after that to address. Sa looban ng 6 months, kailangan yan ay magawa na ninyo ng paraan. Kung ayaw ninyo magmay-ari ng baril, takot kayo sa ayaw ninyo yan, hindi po ninyo pwedeng ibinta yan. Baka ibinta ninyo yan. Mahabol sa inyo. Kasi habulin po yan ng ng EPO. Habulin sa atin yan. Pupuntahan yung address na yan. Nasaan na itong baril na ito? Ito yung license. Namatay na pala yung may-ari nito. Saan napunta yan? At baka yan pati ay mahuli sa ibang tao. Tapos sabihin ay kayo ang nagbinta niyan. May liability rin kayo dyan. May pananagutan din kayo dyan. Hindi po ninyo pwedeng ibinta yan. Pwede ninyong isurrender sa PNP. Okay, maliwanag. Within 6 months. At may consequence dyan. Ang sabi dito sa consequence, yung kaparusahan ninyo, failure to comply with these requirements can lead to legal
repercussion for illegal possession. Yan, illegal possession na ang mangyayari diyan. So, abandon firearms, kung inabandon na yung firearms, abandon. If firearms remain unclaimed, ito, halimbawa yan ay sinurrender na. Isinurrender na niya sa pulisyan. Meron kayong 5 taon. 5 taon yan. After 5 years yan, unclaimed at hindi man yan na-claim. Ito, if firearms remain unclaimed for 5 years, the firearms and explosive unit may dispose of them after established procedures at followed. O, i-dispose na ng Hindi ko alam kung paano pag-dispose ng EPU yan. ng mga pulis. Hindi ko alam kung paano. Basta sabi dito, i-dispose na yan. Wala na kayong, ibig sabihin, wala nang habol kayo yan. Naka 5 years na nakadeposit yan doon. And unclaimed, yun ang mangyari dyan. So, may Pero, pagkamatay, within 6 months, kailangan ninyo yan, may surrender ninyo yan. After 6 months at nasa inyo pa yan, pwede na kayong makasuha ng illegal possession of firearms. Yan. At pag yan ay na-deposito na ninyo doon at hindi naman wala kayong ginawang ibang hakbang after 5 years, ay i-dispose na ng EPU yan. Yan ang nakalagay dito sa batas. Binasa ko lamang yan dito sa Google. Baka sabihin na naman ninyo, gumawa na naman ako ng batas. Binasa ko lang yan. At kung hindi kayo naniwala dito sa Google, yan ang nakalagay dyan Republic Act number 10591. Yung mga ng Article 26, yan nakalagay dyan kung ano ang dapat ninyong gawin. So yan, malinaw para alam natin At kung kayo ay may alam pa dyan, i-share ninyo para mapakinabangan ng ating i-share ninyo rin yung alam ninyo at na mapakinabangan din ng ating mga kababayan. Okay. Hindi yung hinahanapan lamang ninyo ako ng mali. Meron kasi hindi naniniwala dyan sa mga binabasa ko pasensya na kayo, binasa ko lang naman yan. Masabihin naman ninyo akong gumawa niyang batas na yan. So yan. At kung may mababago kayong bagong batas, mas maganda. Baka may bago na kasing batas baka luma na itong batas na ito Baka ito ay may may revise na. Hindi ko alam. Basta yan ang nakalagay dyan. Nakita ko yan sa aking pagre-research. Okay. So, mas maganda talaga yung nagre-research. Para hindi tayo nakakamiro ng problema sa bandang huli. Okay. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana mapulutan ninyo ng aral yan. Ng kaalaman. Na malit ng kaalaman niyang binasa natin. At dapat yung magki-claim o kung kanino man gusto mapapunta kamag-anak yan, dapat siya ay qualified. Qualified siya. Mag-a-apply siya kumbaga hindi na siya bibili ng baril. Wala na. Magbabayad na lamang siya ng ILTAP o mag-apply na lamang siya ng ILTAP at sa kanya na ibibigay yung baril. Hindi basta-basta ibibigay siya. Ako po yung anak, akin na po yung baril nung aking magulang, hindi pa po yan. Mag-a-apply din kayo may procedure po. Dadaan pa din kayo kung kayo ay qualified. Okay, kung hindi kayo qualified ay sa ibang kamag-anak na qualified. Yan ang aking pagkakaalam diyan. At kung may alam kayong ibang pamamaraan, edi sabihin din ninyo. Baka naman ako yung nagkakamali din. Welcome mga critics, mga baser, welcome kayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.